na ang update sa aking block. Tapit na. Meron ka pang ganito kataba na no? Original oil seal. Ito po unti-unti nang binubuo ni Uncle Jim yung makina ng ating Corolla. Yung ating head gasket, ito po. Yan, Federal Mogul na carbon po ito, carbon. Ito ating front side, bagong oil pump, yan, mga tensioner, at saka ito, kita nyo, bagong mga oil seals. Yan, original. Dito naman sa rear, bago na lahat, ating pressure plate, clutch liner, bago lahat siya. Pina-reface na rin natin siya para sigurado tayo na maganda yung ating transmission. Ito na, makina natin. Sasampan na natin yung ating makina dito sa engine bay. Gamit yung ating chain block. Ayan, palipadadaanan namin yung makina sa ilalim. Tapos yan, ina namin ng yan, kinaas namin siya. Ito namin sinabit sa aming chain block. Gawa namin ng paraan na may isot sa ilalim. Yan. Pati sa Yan, dito namin pinadaan yung yung makina. Dito pa ganon. Ayan. Bali basically tataas na lang namin ang chain block. Binababa namin yung sasakyan, binababa namin sa jack stand.
kabila. Ito. Mga kapatid, at this moment nasa mga siguro nasa 70 to 80% na buo ang ating makina. Kulang na lang po nito yung exhaust system pang ilalim. Yan, maglalagay si Uncle Jim ng gear oil. DIY kami. DIY Toyota gear oil. Lagay, plastic labo. Ayan, maganda yung gamit ko na gear oil. Toyota. Ayan, plastic labo lang. Bago dito siya palulusutin. Yun, sa may butas na yun. Ayun. Hirap mag-focus. Ayan. Ayan. Ayan, dun. Plastic labo lang. Mga ilang, gano'ng kadami ang kilalagyan natin? Lumabas na rito. Alam mo dito. Pero mostly Ano, mga 2 bote? parang mga ganun. Bagay, ano Isa naman? pinabayaan namin lumabas dito. Lumabas, yun na yun. Okay. Yun daw. Yun na yung lipilas. Mga dalawa at kalahati siguro na bote ng gear oil. Basta lumabas na dyan. Nakataas pa mo ito, no? Nakataas pa yan. Dalawa muna siguro lagyan natin, no? 2 lang po. Okay. Nakataas pa to eh. Yan, kaya 2 lang muna. Ayan. Sineset na ni Uncle Jim ang ating valve clearance. Lahat po yan mga kapatid ay yung tinatawag natin na straight 7 or 0.007 inches. Kung sa ano naman po yan, kung sa millimeter po yan, yan po ay 0.18. Ayan. Hindi ho siya sineset sa straight 8 kasi malamig po yan mga kapatid. Malamig. Talagang cold. Kung warm po yung makina, straight 8 po yan. Pero pag ganitong malamig yung makina, hindi pa napapastart, dapat po yan sa 0.18 mm. Yan, cold engine. Yan po mga kapatid, kung gusto nyo mag-experiment, after nyo may set ng straight 7, makikita nyo po yan, pag yan po ay pinainit nyo yung makina, warm up nyo siya, warm up na yung makina, patayin nyo ulit yung makina, tanggalin nyo yung valve cover, tingnan nyo pong mga kapatid, may isusuot nyo na yung straight 8. Kasi hot engine po yun. Yan po yung standard na setting po na ating valve clearance kapag cold. 0.007 inches or 0.18 mm. Yan namin ang engine oil. Ang engine oil po namin nagamit ito, Amsoil braking oil SAE30. Lalagyan po muna namin ay mga siguro 2 bote bago yung isang may siguro mga 2.8 muna po yan mga kapatid, yung na yan. Yan, check natin sa dipstick kung ano. Ayan po mga kapatid,
Buo na yung ating makina. I-start ko na. Try muna natin ang mga 5 beses. No, bawa na. Ayan pala. Akin. No. Yung cable niya. Throttle cable. Kabit. Yan. Ito pa pala. Tan. Naamoy na yung susi. Iba yung andar niya, okay? Dati. Ay, ikaw, kabisado mo yan eh. Isang lagay mo yung improvement. Iba yung andar. Mas pino. Kabisado mo. Ilang RPM niya? Kabisado mo tulog yun eh. O yan, o, nakawaan ko. Iba ang tunog. Iba ang tunog natin. O, di ba natin sa dati, no? Di ba natin na ito, no? Nasa 21 yung sa Mercury. Ikaw ka muna titignan ko, no? Ikaw muna titignan ko. Ha? Yung paano nag-ano para sunod, nag-react ko lang. Hindi madali niya. Hindi mo kasi, Ayan, paano matag? Mandar na. hindi mo kabisa eh. 1-2 yung RPM niya, Mike. Ba't normal yung tulog niya? Sa 1-2. Okay. Gulat na ako eh. Ganda ng rotation ng ano mo. Ano yan? Wala ka siyang thermostat. Oo nga pala. Dahil ano siya? Dagdagan mo kaya daw. Siguro mga after 12 hours na... Doon may kakabit yung ano ng bike. Oh, siguro bukas ko na ikakabit ang thermostat. Wow. Kaya pala nag-rotate ng gano'n, ano? Pinantal mo pala na doon, Mike. Galing na rin yung vice mo. Ano lang yan? Coca-Cola at saka orange. Ayos.
no? Yung sinabi mo, yan ang gusto ko yung oil pump. Malakas. Oh, Time check po mga kapatid, ngayon po ay February 12, Thursday, 8:43 na. Yan, so kahapon start natin to ng mga 7:15 o 7:20 PM kagabi. O hanggang ngayon tuloy-tuloy yung pagandar niya. Yan, kailangan po yung mga kapatid break-in po natin siya ng mga 12 hours or more na naka-stand still. And wala pong thermostat. O ngayon po mga kapatid, papatayin ko na yung ating makina, palalamigin, and then saka po tayo mag-install ng thermostat. Mag-install na tayo ng ating thermostat. Ito yung ating thermostat housing. Makikita nyo, maganda yung loob nyo. Yan ang magandang nagagawa ng lagi kang nakakulang. And then, ito po yung aking dating thermostat. Yan, ito po ay Tama brand. Yan, Tama brand. So, kita nyo mga kapatid, hindi siya makalawang. Yan. Kasi magamit po ako ng purong coolant. Yan. Ganon din po yung aking ito, rad cap ko. Ito din siya, hindi siya makalawak. Hindi ko lang pwedeng tanggalin, hindi ko lang pwedeng, mamaya na lang pakita ko sa inyo. Hindi ko lang pwedeng tanggalin at dadaos-dos yung ano niyan, yung coolant niyan. Marami na nga natapon eh. Okay. Pakita ko naman yung ating bago. Ito yung ating bago. Ayan, bago siya. Original na Toyota. Ito itsura niya. 82 ayan o, 82 degrees centigrade, degrees Celsius pala. 82 degrees Celsius, 24. Ayan. Bili natin to doon. Tapos pag bumili kayo niya, bili na rin kayo ng pinaka o-ring niya. Ayan o, o-ring niya. Ayan. Actually itong Tama brand to, may o-ring din yan eh. Ayan. Ayan, para di mag-leak. Okay, installan natin to doon. So, mas paganda mga kapata, bago nyo ikabit, testingin nyo muna. Sa kaso ko, tinatabad na ako mag-testing. Ikabit na lang natin. Bahala na si Batman. Ayan, ikabit na natin doon. Ayan, nakapag-install na tayo ng ating thermostat. Ayan, nandito sa loob ng ating thermostat housing. Wala na tayong gagawin kundi ibalik ang ating distributor. Lagyan natin ng ulan ng ating radiator, and then try nating paandarin ulit yung makina. Ito na yung Corolla ko. Car wash ko na. Yan, okay na yung makina. So kailangan na lang po ito na ma-break in. Pag uwi ko ng Cavite, pag hinatid ako yun, sabay break in na rin po ng ating 2 engine. Kailangan ko ng mga around 1,600 kilometers na mapatakbo siya. 1,600 kilometers. After that, i-change ulit natin yung makina. Magkano nga ba inabot ang pagpapa-general overhaul ng aking 2 engine? Ang sagot dyan mga kapatid, ang aking po pagpapa-general overhaul is umabot sa tumataginting na 70,000 po mga kapatid sa parts and sa pagpapa machine shop.
And kung ang nasave ko lang po dito is labor, yung na menus po sa akin. Kung papagawa ko po ito sa iba, kung nag-hire po ako ng mekaniko, siguro po mga 13,000 to 15,000 po. Yun, kasama na po doon yung pagpapabiyak ng transmission. Sa laki po ng nagastos ko po dito sa aking sasakyan, may nakapagsabi nga po sa akin, "Kuya, bakit hindi ka na lang bumili ng bagong sasakyan?" Ang sagot ko po dyan mga kapatid, unang-una, wala po akong pambili ng bagong sasakyan. Pangalawa, mas makakamenos po ako kung ipapayos ko na lang po itong aking 2-way engine kaysa bumili ako ng bagong sasakyan. Yan. And nagbasa-basa po ako na sa ating comment section. May nagsabi, kagaya nga lang doon sa nang nalaman niya na worth 26,000 yung pagpapa-machine shop ng aking 2-way engine. Sabi niya, may gipata, bumili ka na lang ng makina, ng surplus na makina. Tama naman po yung yung kapatid, okay naman, tama, may punto rin naman po siya. Hindi lang po sa makakamura ko, kung bibili na lang po ako ng isang buong makina sa presyong 26,000, makakamura na ako. At the same time, makakasave pa rin ako ng time. Makakasave ako ng time kasi pag bumili ka ng isang buong makina, sa loob lang ng mga 2-3 araw, ayan, dar na agad ang sasakyan mo. Hindi kagaya nito. Paghahanap pa lang ng ng mga parts, paghihintay pa lang ng mga parts. Tapos kung mamalas-malasin ka pa sa haba ng pila sa machine shop, talagang aabutin ng kulang-kulang 1 buwan bago mapaandar yung inyong makina. Tsaka isa pa mga kapatid, kapag pina-general overhaul mo siya, mas matagal mong magagamit yung sasakyan. Siguro naman po, at nung maalagaan ko lang to, masiguro po kahit po siguro 5 to 10 years magagamit ko pa tong sasakyan na to. Unlike po sa pagbibili ako ng isang buong makina na surplus, mahirap pa nga yan, baka Pinoy surplus pa, wala pang mabilhan tayo na Japan surplus. Ayun, talagang magsusugal ka, para ka nagsusugal. Talagang 50-50 yung chances kung tatagal ba yung mabibili mo na makina na surplus. Kaya para sa akin, ito naman, for keeps naman tong sasakyan na ito sa akin. Much better na general overhaul ko ang aking 2-way engine. Ayan po, sana po nagustuhan nyo po ang aking video for today. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.